Tignan mo nga naman oh. Ang mga tao nga naman, gagawin ng lahat masunod lang ang layaw. Akalain mong dagawa kang patay ng sarili mong asawa. Sayang. Kakainin pa naman sana kita. Huwag kang mag-alala, babae. Ako nang bahala sa iyo mula ngayon. Marco! Sino ka? Ako si Esteban. Oh, Diyos ko! Totoo nga yata mga taga-sundo. Taga-sundo? Anong sinasabi mo? Hindi ako isang taga-sundo ha. At mas lalong hindi rin ako isang anghel. Kung ganun, buhay pa ako. Hindi ako namatay nung sinaksak ako ni Marco. Binuhay kita. Doktor ka? Hindi. Isa akong aswang. Aswang ka? Oo, kalma ka lang. Huwag kang matakot. Hindi kita sinaktan. Hindi kita kinain. Hinagip ko pa nga ang buhay mo eh. Ibig sabihin ba niyan, isa na rin akong aswang? Oo, ganun na nga. Katulad na kita ngayon, isang aswang. Dahil isinaling ko na sa iyo ang bertud ng isang mandurugo. Mayroon ka na ngayong panibagong buhay. Buhay na magagamit mo para maghiganti sa taong gumawa sa iyo nito. Maghiganti? Bakit? Pagkatapos mo bang malaman na may kabit ang asawa mo, hindi ka pa nakaramdam ng galit? At anong sumunod niyang ginawa? Pinaslang ka niya, babae. Ganun ka na lang niya pinatay, na para bang wala kang halaga sa kanya. Hindi ka ba napupuot sa lagay na yon, ha? Hindi mo ba gugustuhin ang maghiganti? Papatayin ko si Marco. Pagbabayarin ko siya sa ginawa niya sa akin. Tama, babae. Ganyan nga. Mamamatay si Marco. Mamamatay ang lahat ng katulad niya sa mundong ito. Gusto ko yan. Hindi ka lang naman sa laman at dugo ng tao mahayok, kundi maging sa paghihiganti. Hindi ako nagkamali ng pagpili sa pagbibigyan ng bertud. Ngayon, babae, sabihin mo sa akin kung ano ang pangalan mo. Gusto kong makilala ang pinakamagandang aswang na nalikha ko. Ako si Ara. Ara, kay gandang pangalan. Bagay na bagay sa iyo at sa nakatakda mong paghiganti. O hala, sige Ara, humayo ka at saan ka man magpunta, ay maririnig mo ang mga tinig ng mga kapwa mo babaeng nababalot ng puot ang dibdib dahil sa kagagawan ng kanilang mga asawa. Sa bawat lugar na pupuntahan mo, nasisiguro kung may isang asawang may piping panalangin na tanging ikaw lang ang makaririnig. Hindi kita naiintindihan. Anong ibig mong sabihin? Isa ka na ngayong mandrugo, Ana. Mabubuhay ka sa dugo at laman ng mga tao. At may naisip na akong magandang paraan kung paano ka makakakain na hindi iniisip kung paanong hindi ka mahuli ng mga taong nasa paligid mo. Sabihin mo sa akin kung paano. Kasasabi ko lang, hindi ba? Ayoko sa lahat ay yung pinapaulit-ulit ako. Basta hintayin mo ang tawag pagsapit ng kabilugan ng buwan. Ganon na rin tuwing bagong buwan. Esteban, maraming salamat. Tumigil ka. Hindi ko gusto yung pagpapasalamat mo. At mas lalong hindi ako mabuting nilalang para pasalamatan mo. Hindi kita tinulungan. Ginawa ko ito dahil gusto kong maggasik ng lagim. Bakit naman? Ito ang itatatakbo riyan sa isip mo, Ara. Tayong mga aswang, ang di hamak na mas malalakas
at mas makapangyarihan kaysa sa mga tao. Ang tanging mayroon sila ay pera, kapangyarihang bigay ng kanilang mga posisyon sa lipunan at ang mga makamundong pagnanasa. Pero tignan mo, bakit ang mga katulad natin ang dapat na magtago? Gusto lang din naman nating mabuhay at kumain ng gaya nila. Naiintindihan ko na. Kung talagang naiintindihan mo na, sige, at gawin mo ang dapat mo nang gawin. Aswang Radio. Ay, teka lang. Hindi kinaya ng bangs ko yung revelation sa unahan pa lang ng ating kwento. Nagulat din ba kayo? Sabihin nyo oo, sabihin nyo. Diyos ko, aswang ang ating letter sender. Oh my! Mukhang dapat yata maging maingat ako sa mga bibitawan kong komento sa kwentong ito. Mahirap na, baka maging dinuguan ako isa sa mga araw na ito. Alam ko naman na marami sa inyo ang hindi maniniwala. Pero sabi nga, wala rin namang masama kung maniniwala, di ba? O siya, tara na at muling makinig at ang magkaalaman na. Isang pagbati sa'yo, DJ Rosana, at sa lahat ng tagapakinig nyo rito sa Aswang Radio. Ako si Ara. Pero sa panahong ito, hindi na ito ang ginagamit kong pangalan. Ilang taon na rin ang nakalipas mula nung nangyari ang simula ng kwento ko. Alam ko na marami ang magtataas ng kanilang mga kilay at magsasabing hindi totoo ang aking kwento. Na ako ay isang aswang. Pero napasulat ako sa inyo para magbahagi ng naging karanasan ko at hindi para manakot. Matagal na panahon na rin kasi mula nang tumigil na ako sa luma kong buhay. Nagpakalayo-layo na rin ako at tahimik nang namumuhay sa isang lugar na hindi gaanong matao. Narito, tunghayan niyo ang dahilan kung paanong nahantong sa ganito. Ano ba naman yan, Edong? Kanina pa ako naghihintay dito eh. May isang oras na din akong pinapak ng mga pesteng lamok dito, ha? Bakit ba kasing tagal-tagal mo naman? Pasensya ka na, darling. Hinihintay ko pa kasing makatulog yung asawa ko bago ko umalis. Alam mo naman na mahihirapan akong makatakas kung gising siya. Sabi ko naman kasi sa'yo, hiwalayan mo na yung asawa mong tamad maligo. Sumama ka na lang sa akin. Ikaw talaga, darling, oo. Pinulaan mo na naman si Myra. Malibas lamang na lamang ka sa paligo. Yang gigigil na naman tuloy ako sa'yo. Kailan ba kita matitikman, ha? Ilang araw mo na akong pinasasabik. Hindi ba't ang pangako ko sa'yo? Matitikman mo na ako sa gabi na kabilugan ng buwan. Eto na yon. Oh. Ang araw na pinakahihintay mo, darling. Oh, hoy, talaga. Magandang balita yan. Bakit ba naman dito pa sa may kawayan na nang napili mo? Baka matusok tayo ng mga tini. Sabi mo may mga lamok dito. Ay, halika, lipat tayo. May pangmutil naman ako rito, darling. Nakakupit ako kay Myra. Nangupit ka na naman sa asawa mo nang gagastusin mo sa akin. Ikaw naman, darling. Nagtampo ka na kaagad. Hindi naman sa wala talaga akong pera. Kinukuha lang talaga lahat ni Myra yung sahod ko. Ang kapal nga ng mukha ng babaeng yun. Akala mo naman siyang nagpapakahirap. Oh, ano? Halika na sa motel. Huwag na tayong magmotel, darling. Itago mo na lang yung nakupit mo at ibili mo na lang ng kung anong gusto mo. Okay na ako dito. Mabilis lang naman tayo, di ba? Oo, darling. Bibilisan lang natin. Next time na lang natin tagalan. Nagmamadali rin naman kasi ko. Baka makalata si Myra. Halika na, darling. Hey. Excited na excited si Edong nang lumapit siya sa akin. Dahilan para mabilis kong maisagawa ang maitim kong balak sa lintik. Ipinaikot ko ang aking mga braso sa kanyang leeg at kinabig siya.
Dinila-dilaan ko ang gilid ng kanyang leeg. Bago ko yung tinusok ng matulis na dulo ng dila ko. Sinipsip ko ang dugo niya hanggang sa maubos ko yun. Saka ko siya pinakawalan at itinulak pahiga sa lupa, ang wala niyang buhay na katawan. Pagkatapos nun, sinakyan ko siya at dinukot ang kanyang puso mula sa kanyang dibdib. Mainit-init pa yon sa aking mga palad ng sandaling iyon. Bagay na nagpangiti sa akin. Hindi man lang ako pinahirapan ng isang to. Habang tumatagal yata, padali na ng padali itong ginagawa ko. Bakit, Ara? Nagsasawa ka na ba? Hindi naman sa nagsasawa na ako. Alam mo naman ang ginagawa kong to ang kaligayahan ko. Nakakawalang gana lang kasi minsan. Ang dali na kasing basahin ng mga lalaki ngayon. Ang dali nilang masyadong akitin. Makakita lang ng dibdib, nanginginig na. Inabot ko kay Esteban ang pusong dinukot ko. Ko alam kung paborito niya ba yung kainin o ano. Basta ginagawa ko lang ang trabaho ko, sumusunod sa mga sinasabi niya. Sa dami ng naiinom kong dugo tuwing may pinapatay ako, okay na ako ron. Kung ganoon, naghahanap ka na ng aniw, ganun ba? Mas gugustuhin kong makipaghabulan sa mga lintik na lalaking yan kesa maghintay rito sa kawayan at papaki ng mga lamok. Di, magtakutan muna kayo sa susunod para may mahamon ka. Nasa iyo naman yon kung paanong pag-aliw ang gusto mo. Sa bagay, tama ka rin naman. Sige, hanggang sa susunod nating pagkikita. Aalis ka na? Oo, bakit? Tapos na yung trabaho ko dito. Ano pa sa tingin mo gagawin ko? Hindi mo ba iuwi ang bangkay ng isang ito sa bahay nila? Walang nabanggit. Kaya hayaan mo na siya dyan. Bukas ng umaga, makikita rin niya ng mga taong dadaan dito. Umalis na ako sa kawayanan bago may makakita sa akin. Pahirap na baka malaman pa ng mga tao kung sino ang tunay na salarin sa mga nagaganap na patayan. Gusto ko hanggat maaari ay magtrabaho ng tahimik. Putang... Totoo nga. Si paring Edo nga ang nabiktima. Ama nako, alam na ba ni Maring Myra? Oh, alam na. Galing na roon sinakap kasama ang mga pulis. Ano raw ang lagay ni Maring Myra? Yun na nga. Narinig ko ay halos walang imik. Kung ako naman, mabalitaan ko na ganyan ang nangyari sa asawa ko. Hindi rin siguro ako makakaimik. Oh, pero tingnan mo naman. Sino ang gagawa na ganyan kay paring Edo? Abay, sedyata ang dugo. Dinukot pa ang puso. At dilat ang mga mata na para bang may kinatatakutan muna bago nalagutan ng hininga. Sino kayang may kagagawan? Ano ka mo? Bakit? Ano? Ibig sabihin mo, inatake siya ng kung ano mapagis na hayop dito? Ano ka ba naman nila? Ang tagal na nating tao sa sityo na ito. Pero wala na pong mabangis na hayop. Sa bahaging ito. Ano ba kasing pinupunto mo ha, Simon? Liwanagin mo kasi at nang magkaintindihan tayo. Narinig ko lang naman ito sa kabilang sityo. Yung mga bulong-bulungan nila. May mga kaso rin daw na ganitong pagpatay sa ibang lugar. Pero tikom daw ang bibig ng mga tao. Kasi sa hula nila, parang pinapatay ng miyembro ng kulto. Kulto? Oo. Kaya takot na takot yung mga taga ron. Hindi na nila pinauungkat pa sa mga pulis. Yung asawa raw nang namatay, wala talagang
ibinigay na kahit anong sagot sa mga pulis. Ganun na lang sila katakot. Masisisi mo ba? Hindi alam kung ano ang kalaban. Saka paano kung balikan sila bigla? Hindi ba? May mga nagsasabi pa na baka raw aswang. Aswang? Sa tingin mo ba may aswang nagagawa ng ganyan? Bakit puso lang ang kinukuha? Laman ng tiyempa rin naman yun. Malay mo, tinapad na lang ang aswang na magkatay kasi baka nung sinalakay niya si paring Edong ay papaumaga na. At talaga lang naisip mo pa talagang ganyan, namatay na nga ang paborito mong kumpare. Pero kasi ibang nasasagap kong balita, matagal na. Ano naman yun? Na yan daw si paring Edong ay may kabit. Oh. Marami na raw ang nakahuli riyan na nakikipagtagpuron sa babae. Ako'y malay natin kung ang karelasyon ng kabit niya ang tumarantado sa kanya. Ganun ba? Bakit parang bigla kang kinabahan dyan? Noon ko na pagpasyahang lumapit sa mag-asawang nag-uusap. Kilala ko ang mga ito. Sila Aling Nila at Mang Simon. Isang kanto lang ang layo ng bahay nila sa tinutuluyan ko. Suki rin nila ako sa kanilang munting tindahan. Oh, Ara, narito ka rin pala. Aling Nila, ano po nangyayari? Ay nako, si Edong nakitang patay sa may kawayanan. Ano po? Ano po nangyari sa kanya? Isa sa maraming bagay na natutunan ko mula kay Esteban ay ang umaktong inosente sa harap ng mga tao. Hindi nila ako mahahalata kung ipapakita kong may simpatya ako sa mga nangyayari sa paligid ko. Yan ang hindi malaman. Hintayin na lang natin kung anong kalalabasan ng investigasyon ng mga pulis. Ay, nakakaawa naman si Myra. Ang dami pa naman nilang anak. Yung iba'y maliliit pa. Ngayon byuda na siya. Hindi po ba? Parang wala namang pinagkaiba ng buhay pang asawa niya at ngayon patay na. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba po, nung buhay pa si Mang Edong, palagi niyang sinasaktan si Aling Myra at ang mga bata sa tuwing umuwi siyang lasing. Pagkatapos kamakailan lang, usap-usapan pang meron siyang babae. Kung ganon, hindi ka naaawa sa kanya. Nakakaawa na siya noon pa, Aling Nila. Pero noon, kahit na mahirap ang buhay nila, sama-sama naman silang pamilya. Para saan pang buong pamilya, kung hindi na rin naman masaya? Ay, ganon talaga ang buhay may asawa, Iha. May mga bagay kang kailangang tiisin. Mali po kayo, Aling Nila. Kailanman na hindi niyo kailangang magtiis kung may nakikita naman kayong mali. Ay, naku. Ikaw na bata ka, oo. Tama, bata ka pa nga. Kapag nakapag-asawa ka na, saka mo palang mararanasan. Dati po ako may asawa. Ay, talaga ba? Nasaan ang asawa mo kung ganon? Iniwan niya na po ako at sumama na siya sa ibang babae. Ay, nako. Hindi na ako nagtataka kung bakit ganyan na lang ang pananaw mo. Iniwan ka naman pala kasi ng asawa mo. Ibig niyo pong sabihin? Kung nagkataon na hindi ako iniwan ng asawa ko, pero harap-harapan niya naman ako niloloko, titiisin ko, ganun po ba? Ay, hindi naman sa ganon ang ibig kong sabihin. Pasensya ka na. Mukhang hindi mo nagustuhan yung sinabi ko. Hindi nga po. Nay? Oh, Ivan anak, anong ginagawa mo rito? Si inay naman. Siyempre po dinadalaw kayo. Matagal na akong hindi nakakauwi. Mano po? Ay, pagpalain ka ng Diyos anak. Pero sana man lang tumawag ka para naman maski paano'y nakapaghanda ako ng paborito mo. Wala pa naman akong handang ulam sa bahay. Dahil hindi pa ako nakakapabayan at may nangyari pa ngayon. Ano po bang nangyari rito, Nay? Ang dami ng tao ngayon sa labas. Traffic din doon sa may papasok dito sa sitio natin. Kaya nilakad ko na lang tuloy. Ay nako anak, may hindi kasi magandang nangyari rito ngayon. Ikinuwento ni Aling Nila sa anak nito ang mga nangyari at nakinig naman itong mabuti. Pinanood ko silang mag-ina dahil may kung ano akong nararamdaman sa presensyang iyon ng anak nila Aling Nila na si Ivan. Maya-maya pa ay napagawi ang tingin niya sa akin.
Miss, may kailangan ka ba? Ay, si Ara nga pala anak. Taga rito rin siya. Kamakailan lang lumipat malapit dun sa atin. Ara, ito nga palang anak kong si Ivan. At hindi na siya miss. Kaya lumayo-layo ka riyan. May asawa na yan. Pinagpalit nga lang siya sa iba. Nay naman, baka marinig kayo. Totoo naman ang sinasabi ko. Sa kanya rin naman ang galing. Ang mabuti pa ho, umuwi na tayo sa bahay. Teka, nasaan nga po pala si Itay? Abay, ewan ko nga. Kanina lang nandito yun sa tabi ko at nag-uusap pa kami. Ay nako, hayaan mo na nga ang tatay mo. Alam mo naman yon, may taglay na pagkachismoso. Mas chismoso pa kesa sa akin. Parang sinabi nyo na rin chismoso ko, Nay. Kasi di ba palagi nyo sinasabing nagmana ako kay Itay. Paano, Ara? Mauna na kami ni Inay, ha? Ha? Oo, sige lang. Paalis din naman ako. Napadaan lang. Pinanood ko ang mag-inang maglakad palayo sa akin. Hindi maalis sa isip ko ng sandaling iyon kung bakit gano'n na lang ang nararamdaman kong pagkabalisa pagkakita ko sa anak ni Aling Nila. Ang ikinakabahala ko, kailanman hindi pa nagkamali ang aking pakiramdam. Ano ba ang balita sa huling biktima? Kumusta ang kaso? Kagaya pa rin ng mga nakaraang kaso. Walang nangyayari dahil hindi na inuungkat pa ng mga asa-asawa nilang nangyayaring krimen. Bukod sa ginusto naman nila yun, marami rin ang natatakot sa kung ano ba talaga ang katotohanan sa likod ng mga pagyayaring yun. Ganun na nga. Kung ikaw ba, susuong ka ba sa isang laban na hindi mo naman kilala o alam kung anong kalaban mo? At malabong magkaroon ng kasagutan ng mga tanong nila. Hindi rin nila maisasara ang kaso dahil wala silang maituturong sa larin. Pero mag-iingat ka rin, Esteban. Bakit naman? Dahil unti-unti nang nalalaman ng mga tao ang tungkol sa kulto mo. Narinig ko kaninang pinag-uusapan nila yon habang nasa crime scene. Hayaan mo sila. Yun naman talaga gusto ko mangyari. Hayaan mong magdala sa kanila ng takot ang tungkol sa kulto. At isa pa, ang kultong iyon ang daan natin. Kaya nagagawa mo ang misyon mo. Nagtatag si Esteban ng isang kulto, kung saan humihikayat siya ng mga taong manalig sa isang bagay na gaya ng Diyos sa langit ay may kakayahang gumawa ng mga tila mapaghimalang bagay para sa kanila. Subalit kabaliktaran ang ginagawa ng Diyos, naghihiganti ako para sa kanila. Kahit na, mag-iingat ka pa rin. Lalo na at may ilang nakakakilala sa iyo. Baka mamaya ikaw ang pagbalingan. Nag-aalala ka ba sa akin? Mas nag-aalala ako na kapag nahuli ka at madamay ako. Hindi malabo yan. Baka nakakalimutan mo. Tayong dalawa ang magkasangga rito. Hindi ako maaaring mahuli, Esteban. Hindi ngayon, hindi bukas, hindi pa. Hanggat hindi ako tuluyan nakakapaghiganti kay Marco at sa kabit niya. Hindi pa ako nakakapaghiganti sa ginawa sa akin ni Marco. Pagkatapos akong gawing aswang ni Esteban, nagsimula na rin kami sa aming misyon. Hindi ako nagkakaroon ng sapat na panahon na hanapin si Marco dahil doon sa kadahilan ng nakatali ako sa aking misyon. Sa tuwing may tatawag, ilahin ako ng puwersa ng dasal ng mga babaeng may kailangan sa akin. Saan mang lupalop sila naroroon. Iyon ang dahilan kung bakit napadpad ako ngayon sa sityo na yon. Dahil sa ginawang pagtawag sa akin ni Myra. Huwag ka mag-alala. Sinusubukan ko namang hanapin siya. Pasasaambat, makikita rin natin ang gago mong asawa at makakaganti ka. Isa pa, malapit ko nang makumpleto ang kailangan ko. Malapit ka nang matapos sa misyon mo.
Basta tandaan mo, wag na wag mong gagalawin si Marco. Bakit? May nararamdaman ka pa ba para sa asawa mong yun? Wala na. Alam mo yun, Esteban. Puot ang nararamdaman ko para sa kanya. Puot na hindi ako sigurado kung mawawala ba kapag napatay ko na sila ng kabit niya. Gusto ko yan, Ana. Gustong-gusto kong nababalot ka ng puot. Dahil yun ang nagpapaalab ng determinasyon mong gawin ang mga misyon mo. Pinapangako ko sa'yo. Sandali na lang. Hinawakan ni Esteban ang aking pisngi ngunit mabilis kong tinabig ang kamay niya. Hindi ko gusto sa tuwing hinahawakan niya ako. Ramdam ko na parang may mali siya yun. Narinig mo yun? Oo. Mukhang may tao. Malapit na. Alis na. Mahirap na kung maabutan pa tayo dito. Ara? Ikaw ba yan? Ivan? Anong ginagawa mo dito? Nakawala kasi yung alagang pusa ni Inay. Dito nagtatakbo nung hinabol ko. Ay, ganun ba? Hindi mo pa nakita? Hindi eh. Wala naman ako napapansing pusa rito. Kanina ka ba rito? Hindi naman. Kung gano'n ang ginagawa mo rito, madilim na. Hindi naligtas para sa dalagang katulad mo ang magpagala-gala sa ganitong lugar. Hindi na ako dalaga. Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ng nanay mo sa'yo kaninang umaga? Narinig mo pala yon. Pasensya ka na kay Inay, ha? Minsan lang talaga walang kontrol ang bibig nun. Pero mabait naman yon. Okay lang. Hindi ka galit kay Inay? Ba't naman ako magagalit kung totoo naman ang sinabi niya? Kaya ka ba napadpad dito sa sityo namin dahil naghiwalay na kayo ng asawa mo? Parang gano'n na nga. Masaya ka na ba ngayon? Bakit biglang dami mong tanong? Wala naman. Bakit? Masama na ba ngayon ang magtanong? Pero hindi ko na napagtuunan pa ng pansin ang sinabing yun ni Ivan nang bigla ako may marinig. Tinig ng isang babaeng inuusal ang dasal sa wikang Latin. At tanging ako lang ang nakakarinig nun. Kahit si Esteban pa ang may gawa noon, ay hindi niya ito naririnig. Pasensya ka na, Ivan. Kailangan ko nang umalis. Ihahatid na kita. Hindi na. Kaya ko na. Pero malalim ng gabi. Delikado pa para sa... Sinabi na nga kasing hindi na kailangan. Okay. Hindi mo naman kailangang sumikaw. Nagmamadali akong naglakad palayo kay Ivan ng sandaling iyon. Kung hindi ako nakapagpigil baka kung ano na ang nagawa ko sa kanya. Nung nasiguro kung hindi niya ako sinusundan, kaagad na ako nagpunta sa lugar kung saan nanggaling ang tawag. Nananaginip lang pa ako? Sinipot mo ba talaga ako? Ano naman ang dahilan para hindi kita siputin? Ang tagal na kitang minamanmanad kung alam mo lang. Ang kaso'y nung nakaraan, nung nabubuhay pa si Edo. Ikaw naman, tapos na yun. Wala na si Edong. At pareho nating alam na hindi na siya babalik. At ako na ang ipapalit mo sa kanya? Yun ay kung gusto mo. Nilapitan ko si Gaspar. Ipinulupot ang aking mga braso sa kanyang leeg at hinaplos-haplos ang likod ng ulo nito. Kaya lang, paano ng asawa mo? Basta ako na bahala sa kanya. Wala naman yung magagawa kapag sinabi kong wala na akong gana sa kanya. Ano ka namang gaganahan sa lusyang ngayon? Tsaka matanda na siya. Dinala nito ang mga kamay sa tagliran ko at hinaplos yun. Pataas at pababa. Sanay na ako sa ganong gawain ng mga lalaking kinatatagpo ko. Natanggap ko na kasing partiyo ng plano para maisakatuparan ko ang aking misyon.
Subalit hindi na yon lumalampas pa ron. Handa mo bang iwan ang asawa mo para sa akin, ha? Aba, oo naman. Ikaw pa ba? Mas bata, mas maganda, mas mabango, mas makatas. At ikaw naman? Oh, sige. Sabihin mo kung ano. Pagbabayaran mo ang mga kasalanan ginawa mo sa asawa ko! Kagaya ng ginawa ko kay Edong, tinusok ko ang liig nito gamit ang matulis kong dila at ininom lahat ang dugo nito. Siniguro kong simot na simot yun hanggang sa huling patak. Umalagta si Gaspar sa lupa pagkatapos. Dilat na dilat ang mga mata. Akala ko ba'y gusto mong munang makipaghabulan? May katandaan na rin siya. Wala na ring saysay na makipaghabulan pa. Yung binatang bagong dating. Baka masarap kahabulan yun. Tinukot ni Esteban ang puso ni Gaspar pagkatapos ay tumingin sa akin. May nakita akong tila selo sa kanyang mga mata. Pero ayaw ko na yung pangalanan pa. Alam kong may gusto sa akin si Esteban at hindi na kasama pa sa mga plano ko ang magmahal na naman. Nagkita na ba kayo? Hindi pa. Pero kayong dalawa, oo. Noong isang gabi na umalis ako, tama ba? Huwag mong sabihin sa aking kursunada mo yung Ivan. Mainit agad ang dugo ko sa kanya. May binabala ka sa kanya? Kung meron man ay, hindi ko na yun ipapaubaya pa sa iba. At ako na mismo ang gagawa. Lubayan mo si Ivan. At bakit? Hanggat wala pa siyang ginagawa, huwag mong galawin. Bakit mo ipinagtatanggol? Hindi ko ipinagtatanggol. Ang totoo niyan, medyo naiinis din ako sa kanya dahil masyadong usesero. Pero sa akin lang, maging rationally ang pag-iisip mo. Ang usapan natin, wala tayong idadamay ng mga inosenteng buhay, Esteban. Gaano ka naman nakakasiguro na inosente nga si Ivan? Wala pa siyang asawa. Wala naman siyang pinagtataksinan. Maraming bagay ang maaari niyang gawin o nagawa na Ana. Hindi sa bagay na yan, nagtatapos ang lahat. Pero mas gusto ko malaman kung ano ang kakahantungan nitong pagtatanggol mo sa kanya. Wala akong ibang ibig sabihin doon, Esteban. Hindi na niya ako sinagot at nagmadali na itong umalis sa lugar. Ganon din naman ang ginawa ko. Iniwan kong nakahandusay sa tabing dagat ang katawan ni Gaspar. Aling Nila, pabili po. Ay, Ara, sandali lang. Sige lang po, hindi naman po ako nagmamadali. Magandang umaga, Ara. Magandang umaga rin sa iyo, Ivan. Kanina ka pa ba riyan? Hindi naman. Kadarating-dating ko lang. Pero tumawag ka na kay inay? Oo naman. Sabi niya kasi sandali lang. Ay baka may ginagawa. Ano bang bibilin mo? Ano lang, sabong panlaba. Yung powder tsaka bareta. Ilan? 2 powder, 1 bareta. O sige, sandali lang ha. Papasok muna ako sa loob. Eto, Salamat. Etong bayad ko. Ivan! Ivan, nasan ka? nandito ako sa tindahan, Nay. Humahangos na sumulpot si Aling Nila sa tindahan. Baka sa mukha nito ang labis na takot at pagkataranta. Parang nanginginig pa nang humawak sa mga braso ng anak. Nay, anong nangyari at parang tarantang-taranta kayo? Ang tiyo mo. Linawin nyo, Nay. Napakarami kong tiyo. Iyong pinsang boko si Gaspar. Patay na! Ano po? Kailan pa?
Natagpuan daw ang bangkay sa may tabing dagat. Kagaya raw nung nangyari kay Edong. Sigurado ba kayo riyan, Nay? Abay, oo naman. Kaya nga hindi ko malabas kaagad si Ara rito para pagbentahan. Kasi kausap ko sa loob sa telepono ng tiya Inday mo. At ibinalita nga na patay ng kapatid niya. Saang tabing dagat daw po nakita? Dito lang sa atin. Dito na sila nakatira sa atin? Bakit hindi ko alam? Hindi. Dito lang sila tumitigil kung minsan kapag nagbabantay ng bahay ng anak niya. Nandito silang mag-asawa, 2 buwan na. Kasi kinuha na nung foreigner na asawa ang anak nilang si Esther. Sila nang tumatao ron sa bahay. Hindi magandang kutob ko sa mga nangyayaring ito rito sa lugar natin, Nay. Nararamdaman kong may mali. Ay naku anak. Ipinagpikit mata na nga lang namin ang mga nakakatakot na balita at nagdadasal na lang kami sa Panginoon para humingi ng awa. Nagpapakasama-sama na talagang mundo ngayon. Sinong gagawa nung ganon? Yun na nga eh. Bakit hindi pinakikialaman ng kapulisan dito? Hindi ba nila napapansin na parang may pattern? Baka mamaya, may namumugad na palang serial killer dito sa sityo natin, kaya ganyan. Natatakot nga kasi ang mga tao, anak. Ano bang ikinatatakot ng mga tao sa paghingi ng tulong? Ay kasi, baka mamaya hindi naman serial killer ang kalaban. Kunti aswang. Aswang? Nay naman. Ayan na naman tayo sa mga haka-haka at mga kwentong aswang. Alam kong hindi ka naniniwala sa ganon. Kaya ka nga nagpulis eh. Pulis ka pala, Ivan? Ay naku, oo. Pulis tong si Ivan. Ay kaya lang, isang beses na nagkaroon ng engkwentro sa mga NPA, parang nagkawarsyak. Nagbumbero na lang tuloy. Sayang nga, ang talino at ang galing na pulis pa nitong anak ko na to. Tama na yan, Nay. Eh bakit ba parang hiyang-hiya kang ipinagmamalaki kita, ha? Hindi naman yun sa ganoon, Nay. Nilingon ako ni Ivan. Hahaplos-haplos sa batok habang nakangiti. Sa dami ng mga lalaking nakasalamuha ko dahil sa aking misyon, alam ko na kaagad kung anong ibig sabihin nun. Ang mabuti pa, Nay, pupunta ako ron sa crime scene. Ay, teka, sasama ako! Wag na, dito na lang kayo, Nay. Ako na lang yung sasama. Sigurado ka ba, Ara? Oo naman. Sanay naman ako. Ibig mo sabihin, hindi naman na bago sa akin ang makakita ng crime scene dito. O sige, tayo na. Iwan ko po muna dito tong binili ko ali nila. Dadaanan ko na lang mamaya. Oo, sige lang. Nauna na sa akin si Ivan na maglakad papunta sa crime scene. Tahimik ko lang siyang sinundan at palihim na inoobserbahan. Kung nagkaroon na siya ng interes sa mga nangyayari, kailangan ko nang magdoble ingat. Wala na ang bangkay ni Gaspar nang dumating kami ni Ivan sa may tabing dagat. Ngunit hindi napigil noon ang pag-uusisa niya. Panay ang tanong nito sa mga nakakita at sa mga taga-barangay. Pero kahit ano ang gawin ni Ivan, wala siyang makukuhang ebidensyang makakapagturo sa sino man sa amin ni Esteban. Walang makikita kahit anong ebidensya ang kumag na yan. Malinis ka magtrabaho. Kaya nga, gustong-gusto kitang partner in crime. Huwag kang maingay dyan at baka marinig ka. Masyado tayong malayo para marinig niya. Hindi naman siya aswang. Hindi nga, pero nakikita ka niya. Ayan na. Papalapit na siya sa'yo. Sayang, hindi na natin inabutan ng mga pulis. Oo nga eh. So, ano, may nalaman ka ba? Wala nga eh. Puro lang haka-haka mga taga rito na baka raw kagagawa ng aswang o kulto. Ano ba naman kasi ang aasahan mo sa mga taga rito? Kung hindi mo alam, sa mga ganitong liblib na sityo ay... Alam ko dahil taga rito rin naman ako. Dito na ako lumaki. Nag-aaral at nagtrabaho lang ako sa Maynila. Ikaw, taga rito ka ba? Kailan pa? Bakit ngayon lang kita nakita rito? Kamakailan din naman ako dito lumipat. Halos magkasabayan lang kami dito ni Ara. Hindi ba, Ara?
Sabihin mo sa kanya na magkaibigan tayo. Totoo ba yun ha, Ara? Oo. Nagkataon lang na mas nauna mo akong nakilala. At anong connection yung dalawa? Sa tingin ko wala ka ng pakay. Magkaibigan. Mabuti kaming magkaibigan. Di ba, Esteban? Sabi mo di sige. Mabuti kami magkaibigan ni Ara. Bakit? May problema ka ba roon, ha, Ivan? O wala naman. Mabuti kung ganon. Sa tingin ko magkakasundo rin tayo. Okay lang ba sa'yo na maging magkaibigan tayo? Hindi sinagot ni Ivan ang tanong ni Esteban. Pero nakipagkamay naman ito. Nakahinga ako kahit papaano. Sa isip-isip ko magsasabong na ang dalawa. Hindi na ako magtatagal. May mahalaga pa kasi kung aasikasuhin. Kaya dyan na muna kayo dalawa. Hanggang sa susunod nating pagkikitaan, ha? Ivan. Sige. Ingat sila sa'yo. Gaano mo kakilala ang lalaking yun, Ara? Anong ibig mo sabihin? Gaano na katagal siyang naninirahan dito? May pamilya ba siya dito? Dayo? Pinaghihinalaan mo ba si Esteban? Hindi pa naman sa ngayon. Dahil wala pa akong nalalaman tungkol sa kanya na maaaring mag-ugnay sa kanya sa mga pangyayari rito sa atin ngayon. Sa tono ng pananalita mo, parang ang dating ngayon nag-iimbestiga ka. Ganun na nga. Ikaw ba, Ara? Kung nakikita mo na may hindi magandang nangyayari sa paligid mo, magsasawalang kibo ka ba? Baka naman, kaya ka lang din ganyan kasi kamag-anak mo yung isang naging biktima. Isa na yun sa mga dahilan. Pero ang hindi ko kasi kayang gawin ay magsawalang kibo na lang kahit meron naman akong magagawa. Kung ayaw nila, ako na lang ang kikilos. Kikilos ka na mag-isa ka lang? Oo. Bakit? Anong masama ron? Kung ayaw nila akong tulungan, hindi naman ako namimilit. Aba, ang tapang mo naman sa lagay na yan. Mag-isa ka lang talaga. Ivan, hindi mo alam kung sino o anong tunay mong kalaban. Hindi ka ba natatakot para sa sarili mo? Paano na lang kung sa'yo na mangyaring ganon? Kaya nga aalamin kung ano o sino ang kalaban eh. Nang sa ganun, magkaalaman at mawala ng takot sa mga taga rito. Hindi ko kayang wala akong ginagawa kung ganito ang nakikita ko. Lalo na kung may sinumpan akong tukulin. Jero, sana aaminin ko, kinakabahan ako nung narinig kong lumabas ang mga salitang yon sa bibig ni Ivan. Dinig at dama ko ang determinasyon niyang hukayin ang katotohanan. Alam kong sa oras na magtagumpay siya, mananagot kaming dalawa ni Esteban. Alam kong malinis kaming magtrabaho pero kung ganitong tulad ni Ivan na mag-iimbestiga, nasisiguro kong hindi magtatagal may malalaman siya. Mukha pa namang matalino at magaling mag-isip si Ivan. Ara, alika na. Pero hindi ako kumibo nang sabihin yun ni Ivan. Naroon lang ako, tulala habang nakatayo. Iniisip kong ano ang mga posibleng mangyayari sa oras na mabuko niya ako sa ginagawa ko. Ara, naririnig mo ba ako? Ha? Ang sabi ko, halika na, umuwi na tayo. Oo, sige. Desidido ka na ba talaga sa gagawin mo, ha? Pinipigilan mo ba ako? Ano? Nag-aalala lang naman ako eh. Baka lang kasi yung pagiging padalos-dalos mong magpapahamak sa'yo. Sa lagi na yan ba? Nag-aalala ka sa akin? Ha? Bakit naman ako mag-aalala sa'yo, Aber? Dahil Dahil? gusto mo ko. Ako? May gusto sa'yo? Yung totoo, Ivan. Anong nakain mo nitong agahan, ha? Parang nakakain ka pa yata ng panis na almusal. Nakakain ng panis na talaga? Grabe ka naman sa akin, Ara, ha? Kung ganon, sabihin mong nagbibiro ka lang.
Ganun ba kasama ang birong yun para ganyan ang maging reaksyon mo? Biruin mo na ako ng kahit na ano. Huwag lang ganyan. Eh di, minamasama mo nga ang biro ko. Hindi mo lang ako naiintindihan, Ivan. May pinanggagalingan naman kung bakit ako ganito. At saka isa pa, may asawa na akong tao. Hindi na para magkagusto pa ako sa isang binatang katulad mo. Ano naman kung may asawa ka na? Hiwalay naman na kayo, saka hindi ba sumama na siya sa iba? Kung gano'n na pinagtaksilan ka na niya, maano ba namang palayain mo ng sarili mo? Wala namang masama kung magmamahal ka ulit, di ba? Oh, saan ka pupunta? Eh di uuwi na. Hindi ba nagyayaya ka ng umuwi? Bakit ba kanina ka pang hindi napapakaniriyan, Ara? Sabihin mo nga sa akin kung anong problema mo. Nagsisimula na si Ivan na mag-imbestiga. Malinis tayo magtrabaho. Hindi ang isang katulad niya ang sisira sa mga Paano kung masyado tayong nagiging kampante, Esteban? Bakit? Sa isang linggo niyang paghahanap ng mga ebidensya at sospek, ano bang nakita niya? Ha? Wala pa. Nakita mo na? Sa ngayon. Bakit parang takot na takot ka? Anong ibig mong sabihin? Parang takot na takot ka kung si Ivan na makakabuking sa sekreto mo? Hindi Hindi naman kaya. Tama si Ivan, Ara. Tama? Saan? Naguluhan pa akong lalo ng sandaling yon dahil sa mga sinabi ni Esteban. Talagang nakuha pa niyang isa ba yun gayong hindi ko nga maintindihan ang gagawin ko. May bago akong misyon at kung may magmamanman, tiyak may hirapan ako. Maka nga naman, may gusto ka nga sa kanya. Isa ka pa? Ipinapaalala ko lang sa'yo, Ara. Ang pag-ibig ang dahilan kung bakit ka ganito ngayon. Kaya huwag mo ring ahayaan yun na yun din ang sumira sa mga plano natin. Hindi mo ko kailangang paalalahanan. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng lahat, wala nang puwang pa sa puso ko ang lintik na pag-ibig na yan. Mabuti naman kung ganon. Naamoy ko na ang tamis ng tagumpay. Pagkita na lang tayo sa labas. Mauuna na ako dahil may kakatagpuin pa akong bagong biktima. Sino ba ang bago mong biktima? Nasasabik na akong makuha ang puso niya. Hindi ko pa alam. Galing ang tawag sa isang luma at abandonadong kubo sa may ilog. Hindi na kami nagpang-abot ng babae, pero nag-iwan ng sulat. Doon daw ang tagpuan ng asawa niya at ng kabit. Gusto niya, doon ko patayin ang asawa niya. Mukhang may pag-aalinlangan pa ang isang yan, Ara. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Tumawag siya sa akin. Ano pang magagawa ko ganitong nakatali ako sa sumpa ng tungkulin ko? Parating na ang bagong buwan. Kung hindi ko papatayin, baka akong mamatay. At pareho nating alam na hindi pa ako maaaring mamatay hanggat hindi ko pa nagagantihan si Marco at ang kabit niya. Inubad ko ang aking damit at inilubog ang katawan ko sa malamig na tubig ng ilog. Dumating na kanina ang babaeng kakatagpuin ng pakay ko. At nagawa na ng paraan ni Esteban ang isang yon. Lumipas ang mga sandali. Naamoy ko ng may paparating. Subalit hindi lang yun isa kundi dalawa. Agad ko nakilala ang amoy ng isa pa. Hindi ako maaaring magkamali. Si Ivan. Dali-dali akong umahon mula sa ilog at nagbihis. Nagtago ako sa likod ng matataas na halaman sa gilid. Anong ginagawa mo dito, Ivan? Hindi ka dapat nandito. Kapag nakita ka ni Esteban, naku! Ay? Anong ginagawa niyo rito? Ivan, bakit siya narito? Noon ko napagtanto ng bago kong biktima ay si Mang Simon, ang ama ni Ivan.
Sa pagkakaalam ko, mabait namang asawa si Mang Simon. Dahil sinundan ko kayo. Bakit mo ko sinusundan? Alam ko kung anong gagawin niyo rito sa ilog, Tay. Ano bang sinasabi mo, anak? Akala ba ninyo hindi ko alam? Matagal ko lang narinig ang balita na ang tatay ko may tinatatagpong kabit sa lumang kubo sa may ilog. Ano bang pinagsasasabi mo? At sino naman nagsabi sa yung kasinungalingan na yan? Kung kasinungalingan lang ang lahat, mag-oorasyon ba si inay para lang makaganti sa inyo? Orasyon? Anong pinagsasabi mo, Ivan? Sinundan ko kayo rito kasi mapapahamak kayo. Mangyayari sa inyong katulad ng sinabi din ng Mang Edong at Mang Gaspar. Umamin na sa akin si inay. Alam niya ang tungkol sa kulto. Ang tungkol sa orasyon na tumatawag ng papatay sa mga katulad nyo. Ba't gusto kong ipapatay ng nanay mo? Ang lintik na yun! Tay, ito lang ang masasabi ko sa inyo. Huwag na huwag niyong sasaktan si inay. Hindi ako magdadalawang isip na patulan kayo sa oras na mangyari yon. Dahan-dahan na naging kilos ko nang umalis ako sa lugar na yon. Wala na ring saysay pa na magtagal ako ron dahil sinira na ni Ivan ang plano ko. Sa huli, tama pa rin sa Esteban. Masyadong malakas ang pakiramdam ni Ivan. Nung umalis ako sa pagkakatago ko sa likod ng mga halaman, napansin niya yun agad. Sinundan niya ako. Hindi ko yun inaasahan na ako nga habulin. Na ako nangahabol. Tigil! Sinabi lang tumigil ka! Tumigil ako pagkarinig ng putok ng baril. Nanatili akong nakatalikod kay Ivan ng mga sandaling iyon. Hingal at nanginginig sa kaba. Iyon na ang araw na kinatatakutan ko. Ang malaman ng tao ang lihim ko. Itaas mo ang mga kamay mo! At humarap ka sa akin! Ngayon din! Sumunod ako sa utos ni Ivan. Nakita ko ang gulat sa mukha niya nang makitang nakalawit ang aking dila. Kasunod noon ang pagtalo ni Esteban mula sa itaas ng puno pababa sa tabi ni Ivan. Nagulat ka ba, Ivan? Kung ganon, kayong dalawang pumapatay? Hindi ako. Si Ara lang ang pumatay sa kanilang lahat. Hindi ka na dapat nagpunta dito, Ivan. Mapapahama ka. Talagang mapapahamak siya. Bilog na bilog pa naman ang buwan ngayon. Masigit ang pagkauhaw mo sa dugo. Pagkatapos, nakatakas pa ang tatay niya. Ano kapunan mo niyan ngayon, Ara? At tamang-tama, narito si Ivan. Siya na lang. Umalis ka na, Ivan! At bakit mo siya pinapalis? Ha? Papatayin mo siya, Ara. Sisipsipin mo lahat ng dugo niya kagaya ng ginawa mo sa mga lalaking pinatay mo. Hindi! Hindi ko yun gagawin dahil inosente siya! Hindi na siya inosente ngayon na alam niya na ang lihim mo. Nating dalawa! Ivan, tumakbo ka na! Iligtas mo sarili mo! Bakit ayaw mo siyang patayin, Ara? Hindi ko kaya! Huwag mo akong binibirong katulad niyan. Imposibleng hindi mo kaya. Aswang ka. Isa kang mandurugo. At si Ivan ay isang hamak na taong may baril. Pero nangangatog naman sa takot. Ang usapan ay usapan, Esteban! Ara! Alam mo ba kung ano ang nararamdaman ko sa sandaling ito? Panghihinayang. Ang isang aswang na katulad mo na may sapat na lakas laban sa mahinang taong ito, hindi dapat kinukurot ng kanyang konsensya. Nakalimutan mo na yatang hindi ka na tao. Pero minsan akong naging tao. Namumuhay pa rin ako bilang tao at nakikisalamuha sa kanila. At patuloy kang nagpapaninlang sa kanila. Kaya ganyan ka nalang kalambot. Wala kang pakialam sa kung anong nararamdaman ko, Esteban. Hanggat ginagawa ko ang mga inuutos mo. Hindi.
Hindi mo sinusunod ang utos ko ngayon. Hindi ba't sinabi ko sa'yo, patay mo si Ivan. Ang tigas talaga ng bungo mo, Ara! Ha! Kapwa kami natigilan ni Esteban dahil doon. Subalit kaagad siya nakabawi. Hinawakan niya sa leeg si Ivan. Nagkakawag ito habang sinasakal. Ibaba mo siya, Esteban! Kung ayaw mong sumunod, pues ako ang gagawa. Sinugod ko si Esteban gamit ang matutulis kong mga kuko. Kinalumot ko ang likod niya. Sugatan naman yun. Pero tila babaliwala lang sa kanya yun. Bitiwan mo ako! Ayaw mong sumunod sa pinag-uutos ko. Nagtatabang-tabangan ka pa. Ano ka ngayon? Nakikiusap kang bitiwang kita. Alam mo, magpasalamat ka dahil kailangan pa kita. Kaya hindi kita papatayin. Pero magsilbing leksyon sa iyo ito, Ara. Hindi hamak na mas malakas ako kaysa sa iyo. Dahil ako ang lumikha sa iyo. Kaya madali para sa akin ang iligpit ka. Magtanda ka. Magtanda ka na mula ngayon! Nagkamalay na si Ivan at nahagip ng kamay nito ang baril na nabitiwan kanina. Magkakasunod itong pinaputukan si Esteban sa likod. Nagsisigaw ito at napaluhod sa katuluyang bumulagta padapa sa lupa. Patay na ba siya? Hindi basta mapapatay ng ordinaryong balang aswang na kagaya ni Esteban. Maya-maya lang, maghihilom ng sugat niya at babalik ang lakas niya. Kailangan mo nang tumakas. Halika na! Ano ka mo? Kailangan na nating tumakas bago pa siya magising! Iligtas mong sarili mo, Ivan. Ako nang bahala sa sarili ko. Labis ang naging gulat ko nung lumapit siya sa akin at hinila ako patayo. Wala nang takot sa mga mata ni Ivan. Iba na ang nakita ko ron. Aswang ako, Ivan. Hindi mo ako dapat Huwag kang magsalita ng ganyan, Ara. Oo nga't aswang ka. Pero iba ka kay Esteban. Meron kang konsensya. At hindi ka nananakit kung wala rin dahilan. Kaya halika na. Tumakas na tayong dalawa. Bago pa siya balikan ng malay. Hindi ko alam kung ano ang tumakbo sa isip ko ng mga sandaling yon, DJ Rosana. Sa kauna-unahang pagkakataon. Pagkatapos na nangyari sa amin ng asawa ko, nigay kong muli ang buong tiwala ko sa isang tao. Sumama ako kay Ivan pauwi sa bahay nila. Ivan! Ikaw na ba yan, anak? Ako na nga, tunay. Ay, Diyos ko. Mahabaging langit, ano nangyari sa inyong dalawa? Nay, pwede bang ikuha niyo kami ng panlinis? Yung maligamgam na tubig at tuwalya. Tsaka mga panggamot na rin po sa sugat. Oo, anak. Hintayin niyo ako rito. Simon! Simon, tulungan mo ako, dali! Ano ba yon? Ano ko nangyari sa inyo? Hayaan mo na yung makapaglinis kami ng sugat at makapagpahinga. Saka ko na ikakwento sa inyong lahat. Kaagad namang kumilos ang mag-asawa at ikinuha kami ng kakailanganin. Hindi ko magawang magsalita noon kaya hindi ko maitanong kay Ivan kung ano ang sasabihin nito kina Aling Nila at Mang Simon. Kung sasabihin mo, Hindi ko sasabihin ang tungkol sa sekreto ng pagkatao mo, Ana. ha? Pero bakit naman? Kagaya nga ng sinabi ko kanina, nararamdaman kong iba ka. Hindi ka katulad ng iba. May pagkakataong ka pa para mabago. Umaasa kang magbabago pa ako pagkatapos kong maging ganito? Oo naman. Sa kabila ng pagiging aswang, nariyan pa rin sa puso ang pagiging tao. Siguro, natabunan lang ng matinding galit. Paano mo naman nasabi? Ano ka ba naman, Ara? Hindi ba? Pinagtanggol mo ako kay Esteban kanina. Kung talagang walang natitirang emosyon dyan sa dibdib mo, kundi puot lang, hindi mo gagawin yun. Pero paano pa ako magbabago? Maraming tao na akong pinatay.
Dagat na ng dugo ang dumanak at nawala dahil sa akin. Mga tanong lang kita, Ara. Ginusto mo ba ang lahat ng yun? Ginusto kong maghiganti. Maghiganti sa asawa mo at sa kabit niya. Oo, normal lang yun. Pero ang maghiganti gamit ang ibang tao? Ginusto mo ba yun? Tila may makapal na ulap ang nahawi sa utak ko ng sandaling iyon dahil sa sinabi ni Ivan. Noon unti-unting luminaw sa akin kung ano ang punto niya. Pinagsamantala ni Steven ang kahinaan mo, Ara. Ginamit ka niya para sa pansarili niyang interes. Pinapaniwala ka niya na para sa'yo ang ginagawa mo. Nung nakita niya ang maliit na apoy na nagsimula sa negatibong emosyon sa dibdib mo, ginatungan niya yun. Dahil alam niyang makikinabang siya. Hindi totoong iniligtas ka ni Steven. Pinagkanulo ka niya, Ara. Sinubsob ko ang aking mukha sa mga palad ko at tahimik na umiyak. Nagsisi. Siguro kung hindi ko pa nakilala si Ivan, di pa ako magigising sa katotohanan. Hindi pa huli ang lahat, Ara. Hindi mo man mabago ang mga pagkakamali ng kahapon. Pwede ka pa naman magsimulang muli. May magagawa pa ako. Ano? Susuko ka sa mga tao? Oo. Wag. Sasaktan ka nila, Ara. Baka nga mapatay ka pa nila. Magpakalayo-layo ka na lang dito. Doon sa lugar na walang makakakilala sa'yo. Pero, Tama ng pero. Makinig ka na lang sa akin. Dahil yun ang makakabuti para sa'yo. bakit mo ginagawa to, Ivan? Dahil gusto kong maging malaya ka. Gusto kong maghilom ka sa mga sakit at sugat ng kahapon. Bakit, Ivan? Bakit? Baka hindi mo magustuhan ang magiging sagot ko. Sa tingin mo ba, mahalaga pa sa akin sa lagay na to kung magugustuhan ko ang sagot mo o hindi? Dahil gusto kita, Ara. Yun ang dahilan. Kung ayaw mo mang tanggapin, wala naman akong magagawa. Kahit na aswang ako? Hindi naman ang kung ano ka ang tinitingnan kapag nagustuhan ka ng isang tao. Kung ano ang nilalaman ng puso mo. Doon kita nagustuhan, Ara. Aswang ka man o hindi, magugustuhan kita. Pero may asawa pa rin ako kahit hindi na kami nagsasama ngayon ni Marco. At ayaw ko Okay namang... lang naman sa akin. Ang mahalaga sa akin makaligtas ka at magkaroon ka ng isang tahimik na buhay sa malayo. Ivan, Ano yun? maraming salamat sa pag-unawa. Walang anuman, Ara. Ang importante sa akin, kung ano yung mas makakabuti sa'yo. Oh, heto na mga panlinis at panggamot. Ay, Diyos ko, na paano ba kayo? Na-aksidente po kami, Nay. Ha? Abay, saan? Naglalakad-lakad po kasi kami ni Ara. Hindi namin napansin yung hukay na ginagawang kanal. Hindi kasi kayo nag-iingat. At saka, bakit naman ganito nyo naisipang maglakad-lakad? Kayo talaga mga kabataan kayo. Hindi ko kayo Ay, maintindihan. si Bon, hindi na bata ang mga to. 30 na ang mga edad nila. Binasa ni Aling Nila ng maligamgam na tubig sa planggana ang isang face towel. Halip na ang anak ang asikasuhin, ako ang nilinisan niya. Lalo kong sinundot ng aking konsensya ng mga sandaling yon, DJ Rosana. Pa ang mga taong pinagtangkaan kong gawa ng masama. Sila pa ang tumulong sa akin sa huli. Ara, seryoso ko ba sa sinasabi? Oo. Bakit? Sa tingin mo ba nagbibiro lang ako? Desidido akong patayin ng Esteban na yon. Pero paano mo yun gagawin? Yung mga pangontra sa aswang. Mahahawakan mo ba ang mga yun? Isa pa, higit na mas malakas siya sa'yo. Kaya nga kailangan ko ng tulong. Tulungin mo ako, Ivan.
Madali ang umuo sa hinihingi. Ang hindi ako sigurado. Kung mapapatay nga ba natin ang asawang na yun? Nagsipagdaan na ang kabilugan ng buwan, maski ang bagong buwan. Malakas man si Esteban ngayon, hindi naman doble o triple yun. Anong mga gagamitin natin? Ikaw ang bahala. May magaling na albularyo sa kabilang bayan. Eksperto yun sa pagkikipaglaban sa mga aswang. Puntahan mo. Doon ka makakakuha ng mga gagamitin mo. Sige. Pupuntahan ko naman si Esteban. Ano? Pupunta ka ron na mag-isa? Oo. Kailangan ko munang alamin kung anong binabalak niya ngayon. Hindi, Ara. Hindi mo na kailangan gawin yan. Pupuksain na nga natin siya eh. Kung ano man ang mga natitira niyang plano, hindi na mahalaga yun ngayon. Nararamdaman ko kasi, Ivan, may hindi sinasabi sa akin si Esteban. At sa tingin mo naman, sasabihin niya yun sa'yo? Ngayon? Ara, pareho nating alam kung gaano katuso si Esteban. Hindi. Hindi ako makapapayag na pumunta ka ron. Magkasama tayong susugod doon sa kuta niya sa oras na makuha ko na sa kabilang bayan ang lahat ng kailangan natin. Sige, hihintayin kong pagbabalik mo. Dito lang ako. Kung doon ka na lang kaya muna sa bahay namin habang naghihintay ka makabalik ako. Hindi na. Nakakapag-alala naman din kung nandun ako sa inyo eh. Paano nilang kung biglang maisip ni Esteban na sumugod? Ayaw ko namang madamay pa sa gulang magulang mo at mga kapitbahay mo doon. Dito, liblib na. At ako lang ang pwede niyang saktan. Bigla akong kinabahan dyan sa sinabi mo ha. Paano nga kung manugod yun dito at mag-isa ka? Kaya nga pumunta ka na sa kabilang bayan. Kaya ko namang sakyan muna sa Esteban habang naghihintay. Kung sakali lang naman yun na sumugod siya. Ara, basta't ano man ang mangyari, manakbo ka palayo rito at humingi ka ng tulong sa mga tao. Mababait ang mga taga rito. Hindi naman nila alam kung ano ka eh. Nasisiguro kung may tutulong sa'yo. Susubukan ko. Alam mo naman, hindi na ako sanay humingi ng tulong sa mga tao simula nung nagkaganito ako. Wala akong ibang takbuhan kundi si Esteban. Dahil umaasa ako nakakampi ko siya hanggang sa dulo. Ilang sandali ang lumipas at umalis na si Ivan sa bahay ko para magtungo sa kabilang bayan. Alam kong aswang na ako at wala na akong Diyos. Pero taimtim pa rin akong nagdasal ng sandaling yon na patnubayan niya si Ivan. Hindi ko mapapatawad ang aking sarili kung mapapahamak siya. Napagpasyahan kong sa labas ng bahay maghintay sa pagbalik ni Ivan ng gabing yon. Kapag sinasalab ako ng bahay, pakiramdam ko ay may nagmamasid sa akin mula sa labas. Mabuti nang nakakagala ang aking mga mata. Maalala ko lang. Ganyan ka rin maghintay kay Marco noon. Esteban! Kumusta, Ara? Long time no see. Anong kailangan mo? Aba, matapang. Ano, may pinagmamalaki ka na ba? Dahil meron ka ng isang Ivan ngayon? Si Ivan na isang tao? Si Ivan na walang kalaban-laban? Sa tingin mo ba? Makakapamuhay kayo ng masaya at magkasama kapag napatay mo si Marco? Hindi ko iniisip yan. Huwag mo nang itanggi pa, Ara. Pareho nating alam na nagkakahulugan na kayo ng loob ni Ivan. Ano naman sa'yo ngayon kung... Dahil sa akin ka dapat. Ang tagal kitang pinabantayan. Ang tagal kitang pinangarap mula pa lang noon. Simula pa lang noong una kitang makita. Sa labas ng simbahan noong kinasal kayo ni Marco. Kung hindi ka magiging sa akin, hindi ka makukuha ng iba. Ginawa mo lang akong aswang. Pero kahit kailan, hindi mo ako naging pag-aari. Alam mo ba kung bakit ka pinagtaksilan ni Marco? Hindi mo alam ang totoong dahilan, hindi ba? Natulala ako, DJ Rosana. Gusto kong magsalita pero walang salitang lumabas.
Sa sinabing yun pa lang ni Esteban, alam ko na kaagad ang ibig niyang sabihin. Kaagad kong hinugot ang itak na isinuksok ko sa tabi ng pader kanina. At sa tingin mo, mabibilog pa ang ulo ko ng kung ano mang sasabihin mo? Hindi na, Esteban. Alam ko na kung gaano ka katuso. Nakakapag-inayang ka talaga, Ara. Noong una pa naman, akala ko magagawa kitang reyna ko kapag nagtagumpay na akong masa ako pang sangkatauhan. Pero mabilis kang maimpluwensyahan. Simpleng pakinabang na lang. Hindi ka pa mapakinabangang inutil ka. Ikaw ang sumira sa buhay ko. Inagaw mo sa akin ang pamilyang pinapangarap ko. Iwinasiwas ko ang itak at sinugod sa Esteban. Pero mabilis siya. Agad na nakaiwas sa nagpunta sa likod ko. Umarap ako at kaagad at naharap ang kanyang pag-atake sa akin. Gamit ang matutulis niyang mga kuko. Pumayod iyon sa talim ng itak na hawak ko. At lumikha ng nakakangilong tunog. Ara. Kalungan mo dapat ako. Hindi ka away. Sayang ang lakas na meron ka. Ang dami mong satsat! Yan ang ayaw na ayaw ko sa lahat! Umurong ako at kumuha ng buwelo. Saka muling iwinasiwas ang itak. Isagupaan yun at ang mga kuko ni Esteban. Subalit nahirapan ako dahil bawat galaw niya ay napakabilis. Hanggang sa narinig ko ang putok ng baril. Dumating na si Ivan at muntik na nitong tamaan sa leeg si Esteban. Kita kong nalaglag sa lupa ang tansong basyo ng bala. Ibig sabihin nun, nagtagumpay siyang makuha ang mga kailangan sa albularyo sa kabilang bayan. Okay ka lang ba, Ara? Oo. Sakto lang yung dating mo. Talaga magkakampihan pa kayo. Ivan, bilisan mong kilos. Ipinagpatuloy ko ang pakikipaglaban kay Esteban. Habang si Ivan naman ay nagsabog ng durog na uling sa paligid naming dalawa. Hindi kami makakalabas sa harang na ginawa ni Ivan. At talagang handa kang ibuwis ang buhay mo para lang magapi ako? Bakit? Sa tingin mo ba gusto ko ang buhay na to? Isa kang hangal! Akmang susuguri na naman ako ni Esteban nang muling magpaputok ng baril si Ivan. Tinamaan ito sa hita na nakapagpalho dito. Hindi pa nakontento si Ivan. Sinabuyan pa niya ng holy water sa Esteban at may kaunti pang tumama sa akin. Sorry, Ara. Hindi ko sinasadya. Mga walang iya kayo! Ha! Ngayon ang tamang pagkakataon. Saksakin mo na sa dibdib ang isang to! Ha! Mula sa dalang bag, labas ni Ivan ang hugis krus na kahon. Matulis ang dulo noon at binuhusan pa nito ng holy water. Kagad ko namang sinipa si Esteban. At napahiga ito pati haya. Pumapalag. Pero kulang niya ang taglay na lakas. Pagbabayaran mo na ngayon ang mga buhay na kinuha mo! Sumirit ang dugo ni Esteban ng saksakin ni Ivan ng dibdib nito. Tapat mismo sa puso. Ah! Naupo ako sa lupa dala ng labis na pagod at magkasabay na pinanood ang pagsikat ng araw at pagkaabo ni Esteban. Nagtagumpay kami ni Ivan. Natuldo ka na ang kasamaan. Sa ngayon. Salamat, Ivan. Sa wakas, tapos ng lahat. Inawi ni Ivan ang mga uling para makadaan ako. Subalit tila naubos na ang lakas ko. Hindi ko na magawang tumayo. Buhat na lang ako ni Ivan. Hahanapin mo pa ba ang asawa mo para magiganti? Hindi ko pa sigurado kung itutuloy ko. Kailan ka aalis? Aalis na lang ako. Basta, isa sa mga araw na to. May ilang personal na bagay lang akong aasikasuhin. Pero kapag umalis ako, hindi na para magpaalam pa ako sa iyo, Ivan. Naiintindihan ko.
Pero hindi ko rin maipapangako na hindi kita hahanapin. Hahanapin mo ako? Oo, hahanapin kita. Kahit saang sulok ng mundo ka pa magtago. At kung dumating ang araw na naghilom ka na sa sugat at sakit ng kahapon, pwede kang bumalik. Alam mo naman kung saan ako babalikan, di ba? Sa tingin mo, darating ang araw na yun para sa akin? Oo naman. Hindi ka masama, Ara. Salamat. Maraming salamat sa pagtuturo sa akin ng tamang daan. Isang gabi, bigla na lang ako naglaho sa sitio na yon, DJ Rosana. Walang babala. Walang pasabi. Sa ngayon, naninirahan akong mag-isa sa isang liblib na isla. Malayo sa kabihasnan. Pero paminsan-minsan nagtatawid dagat ako para makisalamuha sa mga tao. Kung minsan hinahanap-hanap ko pa rin ang dating buhay ko kasama ang mga tao. Sa pagkawala ni Esteban, nabuwag na ang tinatag niyang kulto. Naglaho na ang malalagim na pagpatay sa sitio. Nakamit na nila ang katahimikang inagaw ko. Nakita ko nga pala si Marco. Nalaman ko mula sa kanya mismo na pinalabas ni Esteban na nauna akong nagtaksil. Pinalabas niya sa asawa kong nanlalalaki ako. Tulad ng ginawa niya sa akin. Binilog niya ang ulo ni Marco upang mapasunod ito sa mga plano niya. Bagaman hindi pa ako naghihilom, wala akong ginawa noong makita kung nakabuo na sila ng pamilya ng kabit niya. Hindi ko na maibabalik ang nakaraan. Na ako maaaring mabuhay pa ng normal. Pero hindi ko rin naman masabing hindi ito happy ending. Dahil sa huli, nakalaya ako sa sumpa. Hanggang dito na lang po, DJ Rosana. Gumagalang, Ara. Kung itatanong niyo sa akin, mga minamahal kong tagapakinig, kung naniniwala ba ako sa kwentong ito ng ating letter sender na si Ara? Oo, may mga bahagi sa kwentong naniniwala ako. Meron din namang kino-question ko yung paniniwala ako. Pero pagdating sa dulo, it's just a matter of perception. Dahil lahat tayo may kanya-kanyang paniniwala at hindi natin maaaring ipilit sa iba yung sa atin. Nawa magkaroon tayo ng respeto at pangunawa sa isa't isa. Pero sana nakapulutan din natin ang aral ang kwento natin ngayon. Napakaganda ng mensahe ni Ara para sa ating lahat. Healing at redemption. Yan yung dalawang bagay na hindi maibibigay sa atin ng kahit sino man. Yan yung mga bagay na tanging ang ating mga sarili lang ang makakapagbigay. Hanggang sa muli nating kwentuhan, ako ang inyong DJ Rosana na nag-iiwan ng mga katagang. Huwag mo akong kagatin unless sa labi. Mwah!